Magandang umaga po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon at bagamat maulan, no, hindi naging hadlang yung panahon para tayo ay pumunta rito upang sama-sama natin siyang purihin at sambahin sa araw na to. So sa umaga ito po ang ating pagsalusaluhan salita ng Diyos ay manggagaling sa aklat na Exodus chapter 33 verses 12 to 23. Exodus 33, 12 to 23. Basahin ko na ako. Sinabi ng Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit, hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod mo kayo sa akin at kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, pinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako nalulugod sa iyo at kilala kita, sabi ni Yahweh. Kaya hiniling ni Moises, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Makikita mo lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit, hindi mo maaari makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamatay ang sino ang makakita niyo. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ang aking maningning na kaluwalhatian, ipasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko, ialisin ko ang aking kamay at makita mo ang likod ko. Ngunit, hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Salamat po sa Panginoon sa niyang salita. Sandali po tayo manalangin. Lord, once again, we thank you dahil palaging bukas, available ay mga salita upang aming mapagsalusaluhan. Salamat sa pribilehyo nito na ni-enjoy namin dito sa aming bansa na malaya kaming makapag-aral ng mga salita sa anumang oras. Inaalala namin ang ibang mga Kristiyano doon sa bansang sila ay pinag-iinggitan o pinagbawalan. Lord, may your grace be upon them na huwag mo hayaan na sila nga po ay magutom ng iyong salita. At sa umaga ito, once again Lord, we pray na sa aming pag-aral, ikaw po ang mangusap sa amin, magturo sa amin, buksan mo ang mga puso at isipan, handa mo ang aming matenga upang sa paghasik ng salita, ang salita mo ay malugod namin tanggapin at mabigyan ka ng kapurihan kaluwalhatian. Salamat po Lord, samahan po kami sa buong umaga ito. O Lord, ang sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umaga ay doon po kinuha sa verse 18. No? Sabi doon, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. So si Moses po ay binigyan ng Panginoon ng mahirap na gawain. No? Mahirap itong kanyang gawain, itong kanyang tungkulin, na pangunahan ng isang rebelde, makasarili, matigas ang ulo, na mga tao doon sa disyerto patungo sa lupang ipinangako. At upang magawa niyang itong trabaho nito, kailangan ni Moises ang malapit na relasyon sa Diyos. Ngayon, nang dumago tayo dito sa chapter 33, ay katatanggap lang ni Moises ng 10 utos at ang batas na mula sa Panginoon.
Umalis siya ng 40 araw at gabi upang tanggapin ang batas. At habang siya ay nasa daan, ang bayan ay gumagawa ng gintong baka. At sinamba nila ito bilang Diyos, at bukod pa doon, sila ay nagkasala ng immoralidad. At na si Moses ay bumaba sa bundok, nakita niya ang ginawa ng bayan. Kaya tinapon niya yung tipak na bato kung saan ay nakasulat yung 10 utos, at ito ay nabasag. Ngayon, galit ang Diyos sa bayan at tumanggi siya sumama sa kanila doon sa Kanaan. Mabasa po natin yan sa chapter 33, verses 1 to 3. Kaya tumugon si Moses bilang pagpaalala sa Panginoon na ang Israel ay bayan ng Diyos. At kapag ang Diyos ay hindi sasama sa kanila, sabi niya, hindi na rin kami tutuloy. Kaya nag-usap ang Diyos at si Moises. At nagpagsa ang Diyos na samahan sila na dalhin sa lupang ipinangako. So, huwag niyo tanong sa akin yung full detail nung chapter 33. So, ang alam ko lang ay kumilos ang Diyos sa buhay ni Moises at tinulungan siya lumago. Kapag ang mga bagay nito ay mangyari, nalalagay si Moises sa lugar ng panghihina na loob at pagdududa. Kailangan niya ang ilang bagay mula sa Panginoon. No? Kung siya ay magpatuloy sa pangunguna sa mga taong bayan na Israel. Kaya hiniling niya sa Diyos na ipakita sa kanya ang kanyang kalulatian. Meron po sinabi ang Diyos, may sinasabi ang Diyos sa inyo at sa akin ngayong umaga. Bagamat wala sa atin dito ang nabigyan ng tungkulin na kagaya ng kay Moses. Subalit, tayo ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya at maging representative natin, kumakatawan sa Kanya dito sa mundo. Yung po ang tawag ng Diyos sa atin. So, may mga pagkakataon na ang mga tungkulin ito ay mahirap at nakakapanghina din na loob. At kailangan din natin ng ilang mga bagay mula sa Panginoon. Mga bagay na hindi natin magawa sa gana ng ating sarili lamang. Mga bagay na magpapalakas ng ating spiritual na kalooban. At siyang magpapaalab muli ng lumang apoy ng ating excitement at passion sa paglilingkod sa Panginoon. So ang tinutukoy na mga bagay dito ay revival. No? Nanalangin tayo sa Panginoon na ipadala ang revival. Pero ang totoo, ang ating hiniling ay katulad din ng hiniling ni Moises. Ipakita mo sa akin ang iyong kalulhatian. Ngayong umaga, habang may oras tayo, nais kong bigyan kayo ng ilang kaisipan mula sa talata ito na nagsasabing ng ating mga pangailangan na makita natin ang kalulhatian ng Diyos. Ewan ko sa inyo, pero ako, nais kong makita ang totoong revival sa aking buhay. So kung nais kong makita ang kalulhatian ng Diyos na mahayag sa ating kalagitnaan. Kaya sama-sama tayong maglaan ng oras sa mga talata ito habang isa sa isip natin ang kaisipan na ipakita mo sa akin na yung kalulhatian. Show me thy glory, Lord. No? So ang una, dito sa ating teksto, makita natin ang una, ang matapang na hiling ni Moises sa verse 18. Bakit nga ba hindi nakatubali si Moises na ipahayag ang kanyang hiling sa Diyos? Dahil ang una, letter A, nakita ni Moises ang kanyang tungkulin. Nasa verse 10. Si Moises ay may banal na tawag na pangunahan ng bayan ng Diyos patungo sa Kanaan. Hindi ito madaling gawain para sa kanya. Kadalasan ang kanyang pamumuno ay pinagdudahan, kadalasan ay ito ay sinusuway. No? Kung ako hindi ko rin gugustuhin na ganitong trabaho, ito trabaho ng Moises. Ganyan pa man, si Moises ay may trabaho na nangailangan ng katapatan
at dapat siya ay maasahan. So mayroon siyang gawain na lumakad ng may pagsunod sa Panginoon sa kanyang kalooban. Habang ating tawag ay iba kaysa tawag kay Moises, ang bawat anak ng Diyos, tayo dito sa kusaling ito, ay may responsibilidad rin na maging masunurin at tapat sa Diyos. Amen po ba yan? Amen na. So, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Sabi, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. So tayo dapat ay maging tapat sa Panginoon. Kaya kailangan natin harapin ang katotohanan na meron tayong tungkulin sa Panginoon. Pangalawa, letter B, napanghinaan din ng loob si Moises. Mabasa po natin yan doon sa chapter 33 verses 1 to 3. Ang bayan ay nagre-rebelde laban sa Panginoon. Muli doon sa chapter 32, no? At ang naging resulta, gusto silang wasakin ng Panginoon dahil nga sa kanilang pagre-rebelde. Gusto silang wasakin, no? Ito yung pinakagrabing parusa ng Diyos. O alisin ng Diyos ang kanyang presensya. Ito naman yung medyo magaan na parusa. So mag-ano man ang kahinatnan doon sa parusa na yon, sila ay nalalagay sa malaking gulo. So ma-imagine mo siguro kung ano ang naramdaman ni Moises, no? Ginawa niya ang pinakamagandang gawain sa pangunguna sa kanila at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Subalit, ang kanilang ginawa ay magreklamo. Maghanap ng mali. Magbigay ng sama ng loob kay Moises. At sila ay nagkasala laban sa Diyos. So malamang, maraming pagkakataon na gusto sumuko ni Moises o umayaw na. So habang hindi natin nalaman ang sakit na naramdaman ni Moises, lahat tayo rin ay may pagkakataon. Nasa pakiramdam natin ay ayaw din natin sumunod sa Diyos. At tayo ay napapanghinaan ng loob. Alalahanin natin na ang mapanghinaan ng loob ay hindi kasalanan. Kung tayo mapanghinaan ng loob, hindi yan kasalanan. Pero, kung mali yung ating tugon, yung ating action doon sa ating pagiging sama ng loob, ito yung magdala sa atin sa pagkakasala. Nagpapasalamat ko sa Diyos na tuwing ako ay napanghinaan ng loob, ay alam ng Diyos ang aking mga pangailangan. At ang aking dalahin at nariyan sa palagi na tumulong sa akin. So, nagpapakal na ang Diyos ay dyan, nagpapalakas ng loob at sumusuporta sa akin. Ano sabi ng Hebrews 13:5? I will never leave you nor forsake you. Letter C. Dahil mayroong ninanais si Moises. Nasa puso ni Moises na makilala at maranasan ng Diyos sa malalim at malinaw na paraan. Alam ng Moises na ang bansa ng Israel ay hindi matugunan ang kanyang pangailangan. Alam niya na kahit pagutihin pa niya ang kanyang pamumuno, ay hindi matugunan ang kanyang pangailangan. Tila ba alam ni Moises ang pinakamabuting lunas sa panghinaan ng kalooban, sa pagdismaya, sa spiritual dryness, ay ang sariwang matunghayan o makita ang Diyos. So, gusto niya makita ang Diyos kung sino siya, kung ano talaga siya. So, may binanggit si Moises na 4 na lugar na nais niyang makilala ang Diyos na mabuti. So, una, gusto niyang malaman ang pamamaraan ng Diyos sa verse 13. Nais ni Moises na maunawaan ng mabuti ang pamamaraan ng Diyos upang mapaglingkuran din siya ng mabuti. So kung alam mo pamamaraan ng Diyos, alam mo paano ka maglingkod. Pangalawa, nais din malaman ni Moises ang katauhan ng Diyos. Nais ni Moises na maunawaan ng mabuti ang katauhan ng Diyos
upang maranasan niyang yung malalim na fellowship sa Kanya. So, the more na kilala mong tao, the more na naging malalim ang fellowship ang inyong relasyon. Gusto rin makapiling ni Diyos, ni Moises, ang presensya. Naroon siya sa presensya ng Diyos. Nais na Moises na magkaroon ng malinaw na pagpahayag na presensya ng Diyos upang masunod niya ang Diyos ng mabuti. So ito ay hiling na pamumuno ng Diyos sa kanya. So mas maganda kung yung face-to-face siya nakakausap ang Diyos para masunod niya ng mabuti ang Diyos, ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At gusto rin malaman ni Moises ang paapat ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Nais na Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos upang lumalim siya sa kanyang relasyon sa pamagitan ng pagsamba. So the more we see God's glory, the more na naging deeper tayo sa ating pagsamba sa Diyos. Sa tingin ko, ang pinapanalangin ni Moises ay revival. Kapag ang mga tao ay makaranas ng totoong pagkilos ng Panginoon, maranasan din nila ang lahat ng mga dakilang pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang revival ay malapit kapag tayo ay nagnanais na malaman ang pamamaraan ng Diyos upang mapaglingkuran natin siya ng mabuti. Kapag meron tayong pagnanais na makita siya ng lubos upang tayo lumalalim sa ating fellowship sa Kanya. Kapag nais natin ang Kanyang patnubay at presensya na siya maggabay sa atin sa araw-araw. So kapag wala tayong naisin pa kaysa makita ang kaluwalhatian ng Diyos na may hayag sa ating kalagayan upang matanggap niya ang pagsamba at pagpuri na karapat-dapat na sa Kanya. So ang mga hinihiling ni Moises ay nauwi ito sa tunay na revival. Hindi lahat ay gustong maranasan ang ganitong uri ng pagkilos ng Diyos sa buhay nila o sa iglesia. Kapag ang Panginoon ay pumasok sa buhay ng iglesia, mayroon siyang paraan sa paglinis ng kasalanan. Yan. Ayaw ng iba maranasan ito dahil mayroon silang mga kasalanan. No? Ang pagiging pagkamasarili, makasarili, at mapagpaimbabaw. So, alisin lahat ito sa iglesia, maging sa individual na manampalataya. Kaya yung iba, atubili na maranasan kung presensya ng Diyos. Marami ang takot sa totoong pagkilos ng Diyos. Subalit, para doon sa mga nagnanais at handang harapin ito ang magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Amen? So, iniisip ko lang, kung ilan dito ngayong umaga ang naghahangad na makita ang pagkilos ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. Ilan ang handang maglaan ng oras sa panalangin? Sa paghahangad na makita ang mukha ng Diyos hanggang siya ay dumating sa tuong revival. Kung saan ang kanyang kaluwalhatian ay mahayag at ang kanyang kapangyarihan ay maranasan. Ito ang kailangan natin. Naniwala ko na ito lang ang pag-asa nating bansa at maging ang iglesia. So, yun po nang nakita natin. Pangalawa ay una yung matapang na hiling. Pangalawa ay ang balansing tugon ng Diyos doon sa hiling ni Moises. Mabasa ko na sa verse 19 hanggang 23. Ang tugon ng Diyos ay meron sa pangako, doon sa verse 19 at 20. Sinabi ng Diyos kay Moises na ipagkaloob niya ang kanyang hiling. Bakit? Ang sagot ay nasa verse 17. Nakasumpong siya ng biyaya sa mata ng Diyos. Kaya pagka tayo ay pagpalain ng Diyos, ay pagkaloob ng Diyos yung kanyang mga pangako. Sa ibang salita, hindi niya na pinagpaguran itong karanasan ito. Kundi, ito ay sovereign niyang kapasyahan
na makapangyarihan Diyos. So yung biyaya ng pagkaloob ay hindi natin yan pinaghirapan, kundi ito'y pinagkaloob ng Diyos. Kailangan natin maunawaan ngayong umaga na ang revival at ang tunay na pagkilos ng Diyos ay hindi ito kinikita. Hindi natin mapilit ang Diyos na ibigay sa atin. Ang mga bagay nito ay nasa kanyang kamay. So, God in His sovereign will, siya yung makapag-grant nito. Ganun pa man, sinasabi niya sa atin na kapag nagawa natin ang kanyang mga tuntunin, makakaasa tayo na siya ay nariyan at tuparin yung kanyang mga pangako. Sa 2 Chronicles 7, chapter 7, verse 14, ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko mula sa langit, patawarin ko sila sa kanilang makasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. So hindi mabigay ng Diyos kay Moses ang ganap na treatment, no? Yung kanyang pagkikitungo, dahil hindi maaring makaranas ng lubos ng kaluwalhatian ng Diyos si Moises at mananatili siyang buhay. Tayo rin, kapag nakita natin yung mukha ng Diyos, sabi niya kay Moses, mamamatay. No? Ang lugar, literally ang lugar. Sinabi ng Diyos kay Moises na mayroong lugar na nila ng Diyos kung saan ay tatayo si Moises at masilayan ang kaluwalhatian ng Diyos habang ito ay dumaraan. Ang lugar na iyan ay yung siwang sa bato. Ang aral po dito para sa atin ay malinaw. No? Mayroon lamang isang lugar kung saan lamang makita ng tao ang Panginoon. At saan ito? Ito ang lugar na yan ay nasa kay Jesucristo. Yan lang ang lugar na makilala mo, makita mo ang Diyos. Siya ang bato. Sinabi sa unang Korinto 10:4. At uminom din ng isang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Si Moises, tinago ng Diyos sa siwang, sa bato. Tayo din naman ay doon sa kay Kristo, sa bato. Doon natin makita ang Diyos. So kung gusto natin makita ang Ama, dapat ay huwag na tayong maghanap kung saan pa, kundi doon sa anak, kay Jesus Christ. So tingnan natin kung ano ang sinabi ng Biblia tungkol kay Jesus. No? Sa John chapter 14 verse 9, John chapter 1 verse 18, at saka Hebrews 1:3. Basahin ko na lang yung Hebrews chapter 1 verse 3. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating makasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So si Jesus, siya yung kaluwalhatian din ng Diyos Ama. No? So kung gusto natin makita ang Ama, na kay Jesus. So ang lahat nito ay dagdag na patunay na kailangan ng tao na manatili kay Kristo. Para mo makita si Jesus, para mo maranasan, manatili ka kay Jesus. John chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mabubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magawa kung hiwalay kayo sa akin. So, magandang sinabi ng Panginoon Kristo na apart from Him, hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. So, habang tayo ay lumalapit sa Kanya, siya naman ay lumalapit sa atin. James chapter 4 verse 8, sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So, ako ay naniwala na ang tunay na daan tungo sa revival ay wala sa mga pagtitipon, sa mga evangelist, o sa mga awitan, o sa fellowship.
Ako naniniwala na ang revival ay nanggagaling sa malalim na fellowship at pagkikipag-isa kay Jesucristo. Ito ay nangyari lamang sa pamamagitan ng panalangin, pag-aral ng salita ng Diyos. Ang tunay na revival ay hindi dumarating sa isang modernong iglesia hanggat hindi natin unahing ilagay si Jesus sa sentro ng lahat ng ating buhay. At mahalin siya na higit sa lahat. Kapag dumating tayo sa lugar na yon, makakaasa tayo na darating ang Diyos sa ating kalagitnaan. Letter C, ang presensya ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Moises at dinalaw si Moises ng kanyang hayag na presensya. Ang laki ng pagbabago sa buhay ni Moises na nangyari yon. Maisip mo ba na makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos ng personal at malapitan? Nakita ng Moises at ito ay nagdulot sa kanya ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Paminsan-minsan ay naranasan din natin ang maliliit na bahagi ng presensya ng Diyos. Minsan, darating siya upang ipamalas ang kanyang kaluwalhatian sa ating bayan. May mapagkakataon na sa mga panambahan ay maranasan din natin ang presensya ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Na-imagine ba ninyo kung ano ang mangyari kung ito ay maging kalakalan, no? At hindi ito ang kabaligtaran ito. Na-imagine ba ninyo kung ano ang katulad ng iglesia kapag naroon ang presensya ng Diyos? Sa palagay ko, ay dadami ang totoong pagsamba sa Panginoon. Sa palagay ko ay tayo maging katulad ni Tomas doon sa upper room. No? Nung nahawakan yung butas sa kamay ni Jesus, siya ay lumuhod at totoong nagsampa. My Lord and my God, ang sabi niya. So sinasabi ko, kapag ang totoong pagkilos ng Diyos ay mangyari sa ating iglesia, tayo ay malunod sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang ating focus at sentro na lahat na ating ginagawa. Mas gusto ko ito kaysa anong mga ginagawa natin. So, makita natin yung matapang na hiling, nakita natin yung balancing pagtugon. Ang resulta, ang pinagpalang resulta. Pagkatapos itong maranasan ni Moises sa itaas ng bundok, pagkatapos sa kanyang experience ito, ay iba-iba na si Moises. Lumabas na walang sino man ang makalapit sa Diyos ng harapan at nanatiling walang pagbabago sa kanya. Palaging mayroong mga senyalis na ikaw ay nakipagniig sa Diyos. Maaring ang iba sa atin ay ibang-iba na kaysa sa dati na sila ay magkaroon ng born again experience. Naalala ba ninyo si Jacob doon sa Peniel, no? Sa Genesis chapter 32 verses 24 to 32. Nang si Jacob ay nakipagbuno sa Diyos. Siya ay napilayan sa balakang. No? So kapag ang tao ay napilayan sa balakang, siya ay paralisado na. So hindi na siya katulad ng dati. So iba-iba na. So ganon, na pagka tayo ma-experience natin ang Diyos, tayo ibang-iba na. Si Saul na Tarsus ay binago forever, no? Na kanyang kinatagpo ang Panginoong Hesus noon sa Acts chapter 9 verses 1 to 8. Binago din siya ng Panginoon. Dati, inuusik niya ang iglesia, ngayon siya na ang nagtatanggol at nangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga disipulo ni Jesus ay naging mga markadong lalaki ng Diyos matapos silang naggugol ng panahon sa Panginoon. Mabasa po natin yan doon sa Acts chapter 4, no? Sa verse 13. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan sila ni Jesus. So dito makikita yung
kaibahan, no? Sila ay nagbubul na oras sa Panginoon. So, ganon din. May mga pagbabago sa buhay ni Moises. Tingnan ninyo ang ginawa ng revival sa kanya. So, ano kaya ang ibubunga nito, ng revival nito sa iyo at sa akin, kung maranasan natin yung presensya ng Diyos? Ito yung mga bunga. Magbunga ng kababaang loob. Verse 8, verse 29. Kapag makita natin ang Diyos bilang Diyos, wala tayong magawa kundi makita natin ang ating sarili ng totoo tayo, ng totoong tayo. No? Marami ang nakakita ng kanilang sarili na baluktot. Iniisip pa rin natin na tayo ay mabuti at banal. Gayunpaman, sa isang mabuting sunyak sa kalwalhatian ng Diyos, ay magbago ang lahat. Lahat na iyon ay magbunga ng tunay na kababaang loob sa ating buhay. Kapag nangyari na ito, tayo ay magpakumbaba. Gayon din ay magamit tayo ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. James 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Doon sa verse 29, si Moises lamang ang tao doon sa kampo na hindi niya alam na ang kanyang mukha ay nagniningning sa kalwalhatian ng Diyos. So ano ang aral nito? No? Nakita ng mga tao yung kanyang mukha ay nagniningning pero hindi niya alam. So ano ang aral nito? Yung mga tao na iniisip nila na dumating na sila sa kabanalan, sa kababaang loob at sa kapangyarihan ng Panginoon, sila yung mga hindi pa. Pero, yung mga tao iniisip nila na sila ay walang halaga, ay sila yung mga taong may kababaang loob. So sa ibang salita, kung sa tingin mo sa iyong sarili na ikaw ay humble, then hindi ka humble. Hayaan mo iba ang makakita na iyong kababaang loob na hindi mo alam. No? Pangalawa, magbunga ito ng pagsamba. Sa verse 8. Na makita ni Moises ang Panginoon kung sino siya talaga, ito ay nagtulak kay Moises na magpatira pa at ginalang ang Diyos. Ang iniisip natin na pagsamba ay hindi talaga pagsamba. Kung hindi ito tungkol sa awitan, sa panalangin, sa pangangaral. Bagamat lahat na ito ay sangkot, no, sa pagsamba, involved sa pagsamba. Ang totoong pagsamba ay involved ang puso na higit sa lahat. Ang totoong pagsamba ay mayroong pagnanais na itaas ang Panginoon. Ito ay isang pagnanais na makita ang Diyos na tatanggap ng kalwalhatian na siya lamang ang dapat tumanggap. So kapag maranasan natin ang totoong revival at totoong pagkilos ng Diyos, ay makita natin na ang ating pagsamba ay magbago. Magbago ito sa bawat level ng individual na pagsamba. Magbago din ito sa level ng publikong pagsamba. So kapag nangyari na ito, lahat ng ito ay tungkol kay Jesus at wala na iba. So maging ito yung hangad ng Diyos na karapat-dapat natin pagsamba. Sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pero sa totoo lang, itong ating ginagawa na pagsamba ay magagawa din ng laman. Pero sabi ng Diyos, ang gusto niya, yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ito rin ay magbunga ng paglabas na pagbabago. Letter C. Sa verse 29, ang ebidensya ng pagugod ng oras sa Panginoon ay kitang-kita kay Moises. Ang nakita ko sa mga talata nito ay magsasabi sa atin na si Moises kailanman ay hindi na tulad ng dati. Lumabas na ang kanyang mukha ay nagniningning hanggang sa kanyang kamatayan. So ito po ay patotoo sa buong bansa ng Israel, na kapag nakanaig mo ang Diyos, ay magkaroon ka ng malaking kaibahan sa iyong buhay. So si Moises ay buhay at nakikita ang patotoo
ng kapangyarihan ng Diyos na sa paglakad na kasama ang Diyos sa kanyang buhay. So mga kapatid, ito din ay totoo sa buhay natin. No? Kapag lumakad tayo sa Panginoon, sa kaloob-looban nating puso, magkaroon tayo ng panglabas na ebidensya na tayo ay lumalakad na kasama ang Diyos. Sana mangyari sa atin to. Sana ito totoo. No? Hindi man magnining ating mukha, subalit ang ating paglakad, ang ating pananalita, at ang ating buhay ay magpatotoo na tayo ay nasa panig ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan at presensya. Pang-apat, magbunga ito na espesyal na relasyon sa Diyos. Mayroong malapit na relasyon sa Diyos at kay Moises na hindi sana nangyari. Ganon din ito sa iyo at sa akin. So kapag lumakad tayo na may totoong fellowship sa Panginoon, mayroong espesyal na relasyon na nabubuo. Hindi yan nangahulugan na mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa iba. Hindi yan nangahulugan na subalit, ang ibig sabihin ay ipinapakita lamang niya ang kanyang sarili sa atin pag tayo ay lumakad na may malalim na fellowship sa Kanya. So, dapat lumakad tayo ng malapit sa Kanya. Mangusap ang Diyos ng direct sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. At iparamdam niya ang mas madalas ang Kanyang presensya sa iyong puso. Gagamitin Kanya ng kamangha-mangha sa Kanyang kaluwalhatian. At ang mga bagay nito lamang ay makakagawa ng makabuluhang paglakad natin sa Panginoon. So, lahat nito ay panglabas na senyales ng panloob na revival ng bawat isa sa atin. So, sa aking pagtatapos, naniwala ko na si Moises ay nagbago, ay nabago na magpailanman doon sa kanyang karanasan sa taas ng bundok. Siya yung tao ng Diyos bago pa man siya umakyat. Subalit, nang siya ay bumaba, siya ay na-revive at handang lumakad, pasulong para sa kaluwalhatian ng Diyos. So mga kapatid, ito ang ating kailangan ngayong umaga. Maraming tating mga bagay na nakamit. Subalit, iisa lang. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Tayo manalangin. Lord, once again, we thank you sa buhay ni Moises, sa kanyang desire na makita ang iyong kaluwalhatian. Lord, make it our desire also na patuloy naming masilayan ang iyong kaluwalhatian. At ito, Panginoon, ang magbago sa amin, magdala sa amin sa isang tunay na revival, tunay na pagbabago, at alak na aming pag-ibig at paglilingkod sa inyo. Salamat po sa mga salita mo sa amin na aming narinig sa mga ito. Ito, Lord, ang aming samat na lagi sa pangalan ni Jesus. Amen.